Ano? Hawakan mo sa paa. Daywa kayo. Isang lalaki umano ang sinapian dito sa Balusbos, Malay, Aklan. Ang sinasabi nilang dahilan ay ang malaking punong yan na sinasabi ng mismong engineer na may posibilidad na mayroong nakatirang hindi natin alam na nilalang. Ano nga ba ang nangyari nung gabing yun? Nabulabog ang mga trabahador at ang project engineer sa lugar na ito nitong Huwebes ng gabi. Ang isa kasi sa kanilang trabahador na si Nino, nagboses baboy na tila kinakatay umano. Nyos! Sa salaysay ni Engineer Larry Perez, maghahating gabi nitong Huwebes ay ginising siya ng mga trabahador. Then suddenly, mga around midnight, kasi nung tinang ko yung cellphone ko, 12 a.m. eh. Ginising ako nung isang kasamahan niya na ano nga daw, may nangyari nga na yung nagwawala yung si Nino at tumalon dun sa kanal. Dito yung kanal, oh. Ayan yung kanal, oh. Yung kanal na Pinalinis ito. ko lang ngayon. Opo, opo. Tapos? And then, nung paglabas ko, kausapin ko siya, iba eh. Iba na yung situation eh, hindi normal eh. Hindi naman siya ganun. Masayahin siyang bata, nakakausap na maayos, nandyan siya eh. Di, sabi ko, ano nangyari dyan? Hanggang sa nagbubulahaw siya, para siyang baboy na kinakatay ba? Hindi siya sumisigaw ng ano, kundi yung ganun ba? Ganyan yung boses niya? Oo, yung iba, hindi siya yun. Pagkawari ko, hindi siya. Dahil sa kakaibang ingay, nabulabog pati ang mga residente. May narinig kami dyan nga nag-ungol nga nag-ano ba nagisapian. Tapos ang ano nga mga ginahambag ay bahut ang nga boses bukod at normal ba nga oras. Yeah, ituras na. Oo, nakaiglip na kami. Akala namin ano yung umiingay. Kaya narinig namin parang aso ba na ano, parang asong nag-iingay ba. Ay lahat kami gumising, pumunta kami dito. Kahit 10 oras ng gabi ay agad raw naglabasan ng bahay ang mga tao at tiningnan kung ano nga ang nangyayari sa trabahador. Sinubukan raw nilang iahon sa kanal si Nino pero... Sabi ko, Nino, ano nangyari sa'yo? Ayaw talaga, ayaw pa hawak. Sabi ko sa mga kasama niya, babain niyo siya sa kanal, iahon niyo. Pag nahahawakan siya, ayaw pa hawak. Hindi niya Ako siya... sa siki niya, sa baba, sa paa niya, at saka itong pamangkin ko, dalawa kami. Tapos yung dalawa dito sa kamay niya, yung dalawa rin sa bandang ulo. Angat niya kami. Sus, Ginoo ko. Lakas pala. Ayon sa babaeng ito, 6 raw kataong nagtulong-tulong na nakita niya pero maging sila ay bigo. Titigil. Anim sila, oo. Hindi nila makaya-kaya? Hindi nila ano. Gaano po tumagal yung gano'n na pag... So mga siguro, mga 1.5 hour. Hala. Hanggang sa isang matanda raw ang lumapit kay Engineer Perez. Ay nako. Sabi niya, biniro kayo nung ano dyan. Sabi niya, yung mayroon kasi dyan, yung puno na yan, maraming kababalaghan na yan na nangyayari dito. Sabi ko, ano po yung tingin nyo dito? Daling ko to sa ospital. Sabi, wala rin magagawa pag daling mo sa ospital yan. Baka lumala pa. Kasi may nangyari na dito nakaraan. May nangyari na daw dito. Nandito rin, yung taong nangyari na yun, matagal na. Laging tauhan ko rin yung tao, yung ano na yun, binata na yun. Nagtatrabaho din sa akin ngayon. Dahil sa paniniwalang sinapian nga si Nino, ay agad silang dumulog sa kilalang albularyo malapit sa kanilang lugar. Di, sabi namin, pumunta sa albularyo kung anong dapat gawin doon para tumigil ba siya. Ay sabi naman ng anak ko, puntahan nga nila doon. Siyempre sir, parang natatakot na kami. Ayun nga, ang naano sa kanya, ang
natabo ba. Mm. May nag-ayanod to nga, sayo ka tawo sa albularyo, tapos Samantala, nakausap namin ang isa sa mga nakatira raw dito noon. Mayroon yan dyan malaking kahoy. Dati kinukunan ng tubig ba na inumin. Ngayon binuldos. Siguro yun. Yun siguro po ang nagalit siguro dyan yung may-ari. Kailan po yun na bulldoze? Ano pa? June pa yun? June? Oo. June pa kasi sila nag-umpisa eh. So mayroon pala itong malaking puno dito na nabuldos? Oo. Nila ginchinso pagkatapos ng bakho. Siguro doon nangyari 'yun. Nagalit siguro diyan ang may-ari niyan. Kayo po sa lugar na ito, ano po inyong napapansin? Wala naman ako na siguro lang naman palakasan lang naman ng spirit. Siyempre pag palakas yung paniwala mo kay Lord hindi ka naman siguro matangay. 'Di ba? May nangyari ba ditong kababalaghan or Ay, dati po, maliit pa ako. Dito kami nakatira dati. Tapos yung tatay ko, diyan kami sa kabila na yan. Ito, may Nung maliit pa kami, may kwento yung tatay ko na may nakikita daw siya ng yung kabayo ba, kalahating kabayo. Ay natutulog kami sa yung pinag-aanuhan ng lingkad. Tapahan. Oo. Doon kami natutulog. Tapos may nakita yung tatay ko na yung maliwanag ang buwan. May nakita siya ng yung kabayo kalahati. Tapos tao sa kalahati. ano ron, kapre? Hindi, tayho. Kung tawagin ng tatay ko noon, tayho. Ayon naman kay Engineer Perez, iniwasan niya ang isa sa mga kahoy dahil may paniniwala rin siya tungkol dito. So far, dapat yung puno na yan tatamaan ng project namin, pero iniligtas ko siya kasi ako bilang Ilocano may paniniwala rin kami sa mga ganyan. Sabi ko sa boss ko, boss, hindi, saka doon sa mga designer ng project, huwag nating ilihis natin. So, Yang sa likod na yan? Actually dapat ito naka 90 degree. Hindi namin siya ni 90 degree kasi tatamaan yung puno. Ayaw ko siyang galawin. Sabi ko, tingin ko dyan parang centennial na yung puno na yan? Kasi yung matanda dyan, 76 years old data, 79. Sabi niya, dinatnan na raw nila yan. So mas matanda pa sa kanya? So mas matanda pa sa kanya, meaning, sabi ko, may mga karanasan ako sa Boracay during that time na ginagawa namin yung moving pick. Sabi ko is, mahirap galawin yung mga ganyan. Mahirap pakialaman. So kayo naniwala talaga kayo iniwas sa ko talaga. Gumawa kami ng paraan na hindi na namin siya tatamaan. Then, more than 1 month na kami rito, talagang ginagambala niya kami. Sometimes, siguro, kahit araw, mararamdaman mo, vlog, gaganon yung hero namin. Hanapin namin yung bato, wala naman. Sometimes, gabi, hindi kami patutulugin. Ako, nararanasan ko, hanggang 4 to 6 times ako nagigising dahil sa bato. Pero wala namang nagagalit sa Wala naman nagagalit sa amin. Nababato. Tapos ang pinagbibintangan ko, itong Jimelina, yung bunga, inobserve ko, yung bunga ng Jimelina, pag nahulog, gugulong Dito sa yero. Pero yun, ang pakiwari ko, malaking bato. Talagang kalampag. Sabi ko, alam mo naman, piloso po tayo. Hindi ko siya masyadong kwan. And then, yun na nga, nung nangyari yun, pumunta ako dun sa puno. Yung time na yun, yung nagpapasi-pasi siya dyan, pumunta ako dun. Sabi ko, kung meron kung anong hindi ko maintindihan at hindi ko kayo nakikita, kayo yung nakakita sa amin, sabi ko, huwag nyo naman kaming disturbuhin sana dahil, at kung nadisturbo namin kayo, patawad na lang kasi hindi ko kami taga rito. Mga dayo kami. Ganun ko. Then after that, bumalik ako, sabi ko dun sa mga tao ko, pilitin yung iangat.
So naiangat nila doon, kinuha ko yung sako kasi nga kung hindi namin sa pipigilan baka mabali yung kamay niya. Kamay, ho. Sa kakakawag ba? Nagwawala siya, no? Wala. Hindi, binalot namin dahil ang plano ko ilagay ko sa doon. Buhatin namin, ilagay ko sa doon. Sabi ko kung last option ko kung hindi magno-normal, sabi ko at gusto niyo talaga siya, ialay ko lang sa inyo, bahala na kayo kung gagamutin niyo or what. Ayon sa albularyong ito, nagustuhan raw ng mga engkanto si Nino kaya sinubukan nila itong kunin. Yun na nagpagaling doon sa Opo. ano po ang nangyari doon? Na mga tumawo sa tagon. Yung atundungan, yung espiritu, ay ginabuunan da. Ay ang islanan at anda nga kisipan man. Hay kundi imaran ga tawag sandat bularyo nga bugon abi anang dungan hugto sa mga taos tagon. Ay agud mamayad mamabalik ba sa anang aton isip. Ang ibig sabihin po ninyo, itong lalaki na ito ay kinukuha ng Dungan. Ay yung espiritu. kinukuha ng taglugar. Oo. Ay pagtanaw nimo to. Ay nagmayad ana imaw. Nagmayad. Nagbalik ang espiritu na nang. Nang makausap namin si Nino ngayong umaga ay wala raw siyang naalala sa nangyari. Sa iyo nung madaling araw na yon ninyo. Kung matandaan ka, sir?